Simula't simula, malinaw ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagkakaisa, iyan ang kanyang kampanya. Iyan ang paulit-ulit niyang sinasabi sa talumpati. Siyan ang inaasahan ng taumbayan sa lahat ng nasa gobyerno, lalo na sa mga pinuno ng Kongreso. Pero tila may sumasabotahe sa magandang layunin na ito ng Pangulo. Habang abala ang ating presidente sa pagpapatatag ng ekonomiya, pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, sa magkataguyod ng mga proyektong pangkaunlaran, isang pangalan ang paulit-ulit na nasasangkot sa intriga, pamumulitika at kaguluhan sa mismong Kongreso. Sa halip na suportahan ang mensaheng pagkakaisa ng administrasyon, tila ginawa ni Speaker Martin Romualdez bilang personal na entablado ang Kongreso. Ginamit ang open budget, hindi para sa tunay na transparency, kundi para sa pamumudmud ng pondo sa mga kaalyado at pagpapalakas ng sariling pwesto. Ang masaklap, siya rin ang tinitingnang may pakana sa impeachment drama laban kay VP Sara Duterte. Sablay ang galawan na ito dahil lalo lang nagpasabog ng tensyon ng impeachment sa pagitan ng mga institusyon ng pamahalaan. Kung mapapansin ninyo, wala namang malinaw na mandato mula sa Pangulo para itulak ang impeachment. Paulit-ulit pa nga niyang sinasabi na ayaw niya dito, hindi ba? Sabi ng Pangulo, marami pang dapat atupagin ng gobyerno kesa diyan. Pero bakit tinuloy pa rin ni Speaker? Sinusuway ba niya talaga ang utos ng Pangulo? At bakit paulit-ulit niya itong ginagawa? Tingnan niyo ang mga kontrobersya na kinasasangkutan ng Kongreso sa ilalim ni Romualdez. Andyan ang transactional checha, mga insertions sa budget na sinasabing pinaka-corrupt, at mga balitang pinapaboran ang mga kaalyado sa mga proyekto na may malaking budget. Sa totoo lang, mukhang mas interesadong tumakbo sa mas mataas na posisyon itong si Speaker kaysa tumutok sa trabaho niya ngayon. Imbes na pagkakaisa naging pagkakawatak-watak, imbes na maipagmalaki ang Kongreso, naging House of Cracks sa mata ng publiko. Hindi ito simpleng intriga, parang sinasadya ng magsabotahe ng mga plano ng Pangulo si Speaker. At kung hindi ito mapipigilan, baka hindi lang unity ang masira, kundi ang buong kredibilidad ng administrasyon. Dapat ata ay may bumulong na sa Pangulo. Kung karapat-dapat pa ba si Romualdez na kaalyado sa natitirang panahon ng kaniyang administrasyon?